natin ang ating Panginoon. Your will be done, transforming our nation into a nation of righteousness. And from Daniel chapter 7 verse 14, ito po ang nakasulat. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And His kingdom is one that will never be destroyed. And in Matthew chapter 6 verse 9 to 10, ang sabi po, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Moving forward, ay tingnan lamang po tayo, magbalik lamang po tayo sandali at tingnan natin yung brief background ng ating pong mga reference text. Yung pong chapter 7 ng Book of Daniel marks a transition in that book, moving from recounting historical events to prophetic vision. It is the first section focused on prophecy, foreshadowing future events including the end times. Daniel sees a vision of 4 great beasts rising from the sea, symbolizing world empires. Kasi nanaginip po doon si Daniel at nakakita siya ng 4 na beast. So hindi ko na masasabi ano yun, lion, leopard, etc. But it symbolized the 4 world empires na nangyari nga sa panahon nung nakaraan. Ano yon? Babylon, yan ang Iraq, Medo-Persia, the Persia is Iran, Greece and Rome. At nangyari po yan sa history. So totoo ang vision ni Daniel. The vision includes the little horn, which is likely a symbol representation of Antiochus IV. Sino naman si Antiochus IV? Siya po ang hari doon sa isang empire doon sa Syria na naging great persecutor ng mga Hudyo. And actually, base sa mga Bible scholars, siya ay isang typology ng isang antichrist na darating. Dahil yung kanyang ginawa doon sa mga Hudyo ay similar sa sinasabi na mangyayari sa end times. So it culminates with the appearance of one like a son of man who is given dominion and glory, representing a messianic figure. Verse 14 refers that authority to said messianic figure. At kung titingnan po natin, at maging sa mga Bible scholars, it pertains to our Lord Jesus Christ. Amen po? Now, sa Matthew chapter 6 naman po, on the other hand, is part of the larger Sermon on the Mount. Saan po ba to? Nung minsan nag-sermon ang Lord doon sa bundok ng Olibo. Nagsimula po siya sa Matthew chapter 5. Now, focusing on spiritual practice and the pursuit of righteousness over worldly possessions and public recognition. So dito, lalong-lalo na sa Matthew chapter 5, di ba, blessed is the man who are persecuted for righteousness' sake. Doon ipinapakita ng Lord yung ethics of the kingdom. Ibig sabihin, ang kingdom na Lord, this is how you should act in the kingdom of God. Amen po? So, the kingdom come, thy will be done, expresses a desire for God's rule and His will to be manifest not just in heaven but also on earth. So dito po dinidiscount natin na pag tayo nananampalataya sa Lord, yung pagkakristyano natin o pananampalataya sa loob lang ng iglesia. Amen po ba? We have great duty in order to effectuate a righteous nation. Dahil yon ang kalooban ng Panginoon. Nakakasunod po tayo? Amen. So, alright. So, tingnan nga po natin, ano po ba yung authority? Let us establish and reiterate the authority of God over the nations of the world. So, God reigns supreme over every nation. Ang Lord po ang pinaka-supreme sa lahat ng bansa. He holds the final authority in the affairs of the world. His will is not only relevant in the personal lives of believers, but is meant to shape the destiny of nation. Kaya babalikan ulit natin yung ating reference text. Thy kingdom come, thy will be done
on earth as it is in heaven. So ito pong verse na to, nagre-remind po sa atin that national transformation begins when God's people take His call seriously. So seryoso po. Ibig sabihin ay seryoso ang Lord sa ating pagkakatawag. Amen po. Kaya nga Daniel, balikan ulit natin yung isang verse na ating reference text. Daniel chapter 7:14 ay nasabi po ito, He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshiped Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will not be destroyed. So kulang po ang oras, pero isa pong related dito, yung Book of Revelations, makikita po natin dito, heaven and earth shall pass away, but His kingdom will remain. Amen po ba? So, now, medyo mag-dive deep lang po tayo sa dali. Doon po sa Genesis chapter 1, verse 1, ay napakaganda po ng sinabi doon. In the beginning, God created the heavens and the earth. So dito po sa Genesis chapter 1, verse 1, hindi ito nag-justify patungkol sa kapangyarihan o authority and power ng Lord. Dito, dineclare na. Ibig sabihin, there is nothing to agree with. Amen po ba? That God has that creative power over the cosmos, both visible and invisible. O Sister Lian, ano ba yung cosmos? Yan ba yung nabibili na namin na meron ba dati may soft drinks na cosmos yata, no? Hindi po. Pag sinabi po nating cosmos, ito po yung universe. Ano naman pag sinabi mong universe, lahat po ng mga matter o lahat ng bagay na nakikita natin, lahat ng spaces considered as a whole, yun po yung universe or the cosmos. Na ang sabi dun sa akin pong pagbabasa, yung po palang universe o yung cosmos is believed to be at least 10 billion light years in diameter. Diameter yun and contains a vast number of galaxies. Now, pag sinabi namang light years, ano ba yung light years? By distance, sa measurement po ng mga scientists, 1 light years is equivalent to 9 trillion kilometer. Imagine mo yon, 9 trillion kilometer, 10 billion siya. So ano siya? So 9 times 10 trillion. So magkano yun? Inano ko, 90 tapos dugtungan mo ng 21 na zero. So ganun kalawak yung diameter ng universe. Yung known universe na ayon din sa mga scientists ay binubuo ng mga galaxies na sabi din nila inaabot ng 100 billion to 2 trillion galaxies in the universe. Ang lawak nun. Saan ba tayo? Saan tayong galaxy? Tayo ay nasa, hindi kayo nag-review ng science nyo, Milky Way Galaxy. Then sabi din ng mga scientists, yung po palang universe is continuously expanding. Lumalaki pa, papalawak ng papalawak. I think this time, this one will prove you that God is the most powerful one. Amen po ba? He rules every creation of the earth and the entire universe. Alright. Now, pababawi na po natin. Since nasyon na ang ating pinag-uusapan, ano po ba yung kalooban ng Panginoon sa mga tao, sa mga nasyon? So, God's will for His people in the nations. Yan ang titingnan natin. Now, Jesus' charge to His followers was both clear and compelling. Napakaganda po ng sinabi ng Lord doon sa Matthew chapter 5, the same Sermon on the Mount. Ang sabi po niya sa mga tao, sa mga mananampalataya, you are the salt of the earth. You are the light of the world. And actually, kung titingnan po natin, this is not merely a suggestion, but a divine commission. Hindi yan sinasuggest ng ating Panginoon, but it is a command. Salt preserves and purifies, di po ba? Ang asin ay, kung pagkain mo, kung ayaw mong mabulok, halimbawa isda, lalagyan mo ng asin. Kung ikaw naman ay may sugat, ginagawa siyang disinfectant. Ano pa? Light exposes darkness and guides the way. So, bababawi natin as followers of Christ, we are called to be both. You are the salt and light of the earth. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. A preserving and illuminating force in our communities
and nation. So may mga sample din sa Bible, kulang ng time, hindi na natin magagawa yan. Example niya si Abraham. Now, the essence of this charge, moving forward, is not just about doing good, yung Matthew chapter 5, but about being good, living lives of integrity, truth, compassion, and courage in a way that influences culture and leads others to Christ. Alright? Nakakasunod po tayo? Amen po? Nakagano kayo sa akin kasi baka namin mesmerize ulit kayo sa beauty ko. Hindi niya, wow, sabi, Sister Lilian, no, meron pa siyang, meron pa siyang, ano ba yan? Ano tawag dito? Brooch. Ayun po, ay bunga ng Shein. So itanong niyo kung magkano ay less than 100. Pwede na, pampaganda, di ba? Nakasunod? Nakasunod ba? Nabuhay ba? Kasi pag hindi ko kayo ginaganyan, nakatunga, gano'n kayo, Pero pag magsabi na ako na kung ano-ano, wow, talaga naman. Agoy, agoy, agoy. So, tingnan nga natin. Nation's present condition. So, pababawin pa po natin, ano ba naman yung kondisyon ng ating bansa? Kasi salt and light of the earth tayo. So, it's imperative. Alamin natin yung kondisyon ng bansa. Di po ba? So, ano bang... Now, sabi ko po dito, the leaps we've made in science and technology are nothing short of extraordinary. Di ba? O matindi ngayon ng science and technology, ngayon, uso na yung AI. Dati yung Waze, di ba? Meron pang Waze. Ano yung Waze? Yung, dati kasi tayo, yung pag inano mo sa sasakyan, sasabihin niya sa'yo, wow, turn to the right, turn to the left. Yung nung minsan napunta ako sa Australia, unang-una narinig noon yung araw, abi nagagalit, nung lumampas kami, nagalit, sabi niya, turn back, turn back, turn back. Sabi ko, okay ito O ngayon, di ba? Yan, ngayon, ay samantalang tayo nun, panguso-nguso lang tayo. Ay, Koy, no ka rin niya? Kanyan. Yun na. Nagkaintindihan naman advanced technology. Panguso-nguso. So, yun. AI, matindi na. Ngayon, yun, sa English na lang, pag ikay may problema ka sa English, no problem. Ipasok mo kay AI. Sasagot pa siya, what can I do for you? Wow, talaga naman. Can you edit this one? Make it blah, make it blah, make it blah. Tapos sasagot siya. I-edit niya. Tapos sabi mo sa inyo, sasagot ka naman. Pero yung kausap mo, thank you, nice. Kaya ako matuntuan ako ngayon kasi mawawala na si pastor na editor ko. Wow. Siya yung aking editor. Mali yung English mo. Wow, wala na. Magtanong na lang ako sa AI. Ala pang lalait sa aking kagandahan. Palapakinggan natin si Lord. Hallelujah. That is just a joke. Siyempre, hindi naman ako nilalait ng darling ko. Ganda love nga niyan ako Super. Grabe talaga. Nakagano na siya. Wow. Pasensya ka na, darling. Yun na, wala na akong masabi dito. AI technology. So these breakthroughs promise a better world. Bakit may mga technology? Kasi gusto natin gumanda buhay natin, di po ba? Alright? So, yet we still face serious hurdles that demand our resolve and action. Economic uncertainty, moral confusion, political conflicts still haunt many nations of the world. So, kahit maganda na ang nangyayari sa science and technology, ay marami tayong pa rin problema. Kaya ibig sabihin, kailangan pa rin tayo. Amen po? So, pababawin ulit natin. So, ibababa kasi talaga, ano ba talaga ang sitwasyon ng bansa? So, nagkaroon pa ako ng kaunting nanaliksik dito at tinignan ko ano ba yung mga problema ng mundo. Hindi lang Pilipinas, mundo. I-relate na lang natin sa bansa natin. Political conflict. Di po ba? Meron tayong political conflict. Sa aking pong pagbabasa, yung palang Sudan, merong civil war. Gayun din sa Myanmar, meron ding civil war. Sa Ampa, sa Syria, meron din civil war. Sa Asia naman, yung India and Pakistan, ganun din ang India and China. Meron din silang conflict. And then sa Africa, yung Mali, Niger, Burkina Faso, may mga rebel groups, no? And ang pinakamainit ngayon, yung Ukraine at saka Russia, no? Tsaka yung Israel and Hamas war. No? Tiningnan ko lang doon sa, kalukalot ko lang ako sa, ito yung nakita ko, namamatay na pala yung mga 600,000 plus. Part lang yan on the day of the writing. At ang equivalent nito ay mga $600 billion. Partial report lang yon.
Hindi yun talaga. Kasi yung mental health, kung babalyuhan mo yun, matindi yun. Yung sama ng loob, balyuhan mo yun. Yung na-ospital. So, part lang ito. So, and then sa global GDP, 1% na apektuhan in 2022 because of this war. Equivalent to 1.5 trillion US dollars. And naka-apekto din siya, nag-increase ng global inflation by 2%, yung namang Israel and Hamas war on the date of the writing. So imagine mo yung, ano na yon, yung, kahit sa atin, naapektuhan tayo dito, di ba? Sa stock market, may mga bumabang stocks and so forth and so on. Sunod po tayo? Alright, salamat Brother Alvin. Number 2 is food security. So, tama-tama, andyan ka sa gitna. Alright, food security. Ano ito? Around 733 million face hunger in 2023, equivalent to 1 in 11 people globally. So, sa buong mundo pala, sa bawat 11 tao, 10 ang busog, 1 yung gutom. Ngayon, kung kukunin mo naman by region, sa Africa, sa bawat 5 tao, 4 ang busog, 1 ang gutom. Matindi. Amen po ba? Kahit sa atin dito sa Pilipinas. Now, hindi mo pa tinitingnan dito yung nutrition. Ano ba yung quality? Kasi basta ang mahalaga, nabusog ka eh. Hindi naman sinabi dito, may quality ba yan? Lalo na sa Pilipinas, rice pa more, di ba? So, puro rice, kaunti yung ulam. Pero at least busog. Isang bundok. So, ito, take note busog hindi sinabing nutritious. Alright, so now, another problem, yung climate change naman. Sa climate change, yung global warming, alam naman natin yan, sikat na't sikat yan. So mayroong damage sa property, sa critical infra, nasisira, impact on human health and productivity, kasi mag-aani ka ngayon o magtatanim ka maya-maya, ang taas ng bagyo. And dati, ang bagyo, nung inano ng isang appropriate, ano ba yung government pillbox ba yun o pag-asa, merong isang study, nung year 1950s, ganito lang pag binilog mo, ganito lang kaliit, ngayon papalaki, ano na ang bagyo, di po ba? Papalakas na. Agriculture, forestry, fisheries, matindi ang epekto. Lalo na sa mga kamag-anak ko, sino yon? Mga mangingisda, kasi handon siya sa tabing dagat. And the most vulnerable sector in the society are the fisheries. Handon sila sa laylayan eh. So pag may global warming, iinit, tataas, mag-evaporate ang tubig, magkukondense sa taas, and then bababa, pag umulan, magkakaroon ng baha. Kaya ngayon, dito I think sa Bulacan, mga 2,000 hectares na dyan ay salt water intruded na. Yung mga dating mga farm na pangpalay, may na ng dagat. So matindi, seryoso. Now, tiningnan ko po, ano bang impact economic ng climate change? Alright? Sa gross domestic product, the average real GDP loss projected in year 2050. So nakapresent po ito by region. Alright? Global. So lumilitaw dito ay ang pinakamataas ay ang Africa, the most affected. At tayo sa Asia Pacific naman is 2.6%. At ang sabi din ng mga scientists, by estimate in year 2050, around the climate impacts cost around 7.9 trillion by 2050. Tingnan nyo lang ngayon, di ba? Abril ngayon, hindi mo na kailangan mag-exercise. Pagising mo, di ba? Buti na nga lang ako, maano ang aking likod, ba't ka mo? Kahit natutulog, may aircon na mainit pa rin, puro pawis. Bakit? Mainit eh. May climate change na. So, and then binabasa din po ako sa article, yun daw po lang ating mundo, it will be uninhabitable, sabi ng mga scientists, sa 99,999,996 years. Ibig sabihin, in nearly a billion years, ang mundo uninhabited. Walang life form na mabubuhay, mawawala. Sabihin nyo naman, ano bang relasyon niyan sa sinasabi mo, Sister Lilian, sa national transformation? Ano po ang
pinapakita dito, the information presented to you clearly exposes the inabilities of nations to establish God's ways and principles in governance. Palapakan po natin ang Panginoon. Bakit? Example lang, climate change. Anthropological problem ito eh. Anthropological, pag sinabi mong anthropology, study of people yan. Tao ang may gawa niyan. Putol ka ng putol ng puno, tapon ka ng tapon ng plastic sa daan, etc., etc. O tapos, ano ng baka. Although contributory ang baka. Kasi yung baka kasi, yung kanyang dumi, yung mataas sa methane gas, nakaka-contribute sa climate change. Kaya pala sa New Zealand, andun yata yung butas na ozone layer dahil sa methane gas ng baka. Bakit naman kailangan padamihin ng baka? Maraming taong kakain. Sa tingin mo, kung isa lang tao sa mundo, kailangan mo 1 milyong baka. So, in other words, tayo ang may ano dito. So kung hindi ito na-institute ng tama, hindi na mimitigate, kawawa po tayo. Amen po ba? That's why we need the Lord. Amen po. Righteous governance. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Pero parang gloomy, Parang gloomy. Pero meron din pong hope. Amen po ba? Bakit? Because as believers, we still believe that our Lord Jesus Christ still sit on the throne. Amen po ba? Ang Panginoon na nakaupo pa rin sa kanyang trono, and if He can transform nations before, He can also do it again. And ano yung part natin? Our part is to seek Him, stand in the gap, and reflect His righteousness wherever we are. Nakakasunod po tayo? Amen. Alright. Baka sabihin, Coach, nosebleed yan. So kukunin po natin 4 foundational steps to transforming a nation into a nation of righteousness. Number 1 is intentional inward transformation. Ano po ito? Transformation starts within the heart and mind. Mahalaga po ito. Nananalangin tayo, mabago ang bansa natin. Pero may proseso. Saan ba magsisimula? Now, if we want to see a righteous nation, we must become what? Righteous people. This transformation starts by turning to God, repenting from sins, renewing our minds, and aligning our desires with God's purposes. Mandatory po ito. Sa Proverbs 14 verse 34, napakaliwanag po ang sinabi, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. And in 2 Chronicles chapter 7, yung kinanta po natin kanina, verse 14, ngunit ko ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Now, ano po ang ibig sabihin ng verse na ito, mga kapatid? That makikita po natin that nation's prosperity and standing are directly linked to its adherence to righteousness and moral integrity. Magkakonekta. Kapag ang isang bansa ay tumatayo sa katuwiran, okay ang kanyang moral standing, nagpo-prosper siya. Amen po ba? While sin and injustice lead to disgrace and decline, kailanman po ang kasalanan ay wala tayong makukuhang tama. Amen po? Sin brings shame, disgrace, and dishonor to individuals and nation. Kaya napakahalaga, kung gusto nating mabago ang bansa natin, magsisimula po sa atin. Amen po? And Romans 12:2, ang sabi pong ganon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, puso at saka isip. 2 important truths under this point. 1, yung nabanggit ko na kanina, just to reiterate, inward transformation must begin with us. If our hearts are changed, we become vessels fit for God's work in the nation. So puso muna. Amen po ba? Analagay ko po dito, the issue of the heart is the heart of the issue. Ano ba ang issue ng puso? Ang issue ng puso ay ang pinakapuso ng mga usapin sa buhay. Pag may mali sa puso ng tao, doon nagkakaroon ng greed, covetousness, immorality, wickedness, slander, disobedience, rebellion, etc.
etc. That is why kailangang mabago ang puso ng tao at yun po ay magsisimula sa atin. Amen po. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon. And our hearts are changed if we surrender our lives to God. Nababago ang ating mga puso kapag isinusurrender po natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Now, balikan po natin yung prayer doon sa Gethsemane. Ang sabi pong ganon, before the crucifixion of our Lord Jesus Christ, ang sabi po, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Teaches us valuable lessons in life. May lesson pa tayo makukuha doon. Ano po yun? That submission to God is not about our will, but about God's will to be done. It also involves hating sin and loving Him wholeheartedly. It's on the process of submission that we are changed until our will is aligned with God's will. Amen po? Nailagay ko din po dito, a vessel defiled cannot be used by God mightily. Ang isang lalagyan na marumi ay hindi po magagamit ng malakasan ng Panginoon. Bago po isuko ang bansa sa Diyos, ay isuko muna natin ang ating mga sariling buhay. Purihin po ang Lord. Kaya nga po, sa Psalms 86 verse 11, napakaganda po ang panalangin doon ng psalmist. Ang sabi po doon, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name. Napaka-powerful po ang verse na to. Look at the verse. Ang sabi niya, teach me your way, O Lord. Panginoon, turuan mo ako ng iyong mga daan. Hindi po yung daan ng tao, hindi yung sarili nating opinyon. Kaya maraming naliligaw na tao sa buhay. Bakit? Yung sarili nilang gusto ang nangyayari, hindi ang kagustuhan ng Lord. That I may rely on your faithfulness. Doon tayo mananangan. Hindi sa sarili nating galing o sa sarili nating kakayanan o sa sarili nating kakayahan na nagre-rely tayo, umaasa tayo sa kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. And then, ang ganda nun, give me an undivided heart. Dito maraming sumesemplang. Bakit? Ang puso ay hati. Hindi po pwede sa pagsunod ng Panginoon, hindi pwede yung hati ang puso mo. Amen po ba? It must be, kaya nabanggit ko kanina, it must be an intentional inward change. Look at the word intentional, a modifier of the word change, which is the inward transformation pala or change. So kailangan intensyon. Kasi ang buhay natin, kung gusto natin talagang mabago, ay willfully. Amen po ba? Kapag mali ang isang bagay, huwag mong ipilit na gawin. Huwag mong dagdagan ng kung ano-anong rasyonale o justification. Kasi kailanman ang salita ng Diyos, hindi siya mababago, hindi siya mababali. Iyon ang ating standard upang mabuhay po tayo ng tama at may katuwiran sa Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga may paalala po ang Lord Maraming daan, may mga daan maluwang pero kokonti ang nakakasumpong noon. Meron namang daan na masikip, kakaunti ang marami dito sa kabila, kakaunti ang nakakasumpong noon. So sa atin po talaga magsisimula kung gusto nating mabago ang ating bansa. Letter B is inward transformation must be experienced by other people as well. They must hear and accept the gospel of Christ because it's only Him who can truly change a person. All people need the Lord so that all nations may experience genuine transformation. At purihin po ang Panginoon kung bakit ang GIL ay minsan hindi naunawaan ng ibang mga iglesia, yung mga ibang religious group. Bakit ang mga GIL sumasama sa eleksyon? Nangangampanya. Kasi meron tayong Great Commission. Amen po ba? Meron tayong divine instruction, command sa ating Panginoon. Because God wants to change the nation. At para mangyari yon, gagamit siya ng tao. Sino yon? Yung kanyang mga anak. Hindi naman niya gagamitin ang dyablo upang baguhin ang bansang ito. Amen po ba? Kaya nga, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, huwag po tayong titigil doon.
ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, sa ating mga kaopisina, i-share natin ang gospel ng ating Panginoon. Kasi pag nakilala nila true understanding of what God has done in their lives, unti-unti, mababago ang kanilang buhay, ang kanilang pag-iisip, mapupurify, gayon din ang kanilang puso. Doon nagkakaroon ng inward change. That's why mga kapatid, sa panahong ito, huwag po tayong susuko na ipamahagi ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Number 2 is deliberate preparation. Ano po to? We cannot transform the nation without being equipped. Ano ito? Mahirap po tayo magamit ng malakasan kung hindi tayo handa. Okay na yung puso natin, pero kailangan ma-increase ang ating knowledge, ma-upgrade ang ating skills, kasi meron tayong gagawin sa bansa. Sabi ko po dito, growth in wisdom, skills, and knowledge is necessary for influence. Alright? Example, sa Bible, si Daniel at saka si Solomon were known for their extraordinary wisdom. Kaya ginamit sila ng Panginoon. Si Daniel, matindi. Ilang hari ang kanyang napaglingkuran. At sa mga haring yun, siya itinatanghal ng hari. Dahil napakagaling ni Daniel. He is full of wisdom. And another one is Joseph. Saved a nation through his administrative excellence. Anong bansa yun? Yung Egypt, nung napunta siya doon. Another one is Nehemiah rebuilt a city through strategic leadership. So ano po ang punto ko mga kapatid dito? We must study diligently as part of our preparation. Nag-aaral po tayo. We must seek right mentorship. Willing po tayong paturo sa mga taong magagaling at makakatulong sa pagpalago ng ating skills and knowledge. And we must develop excellence in our work. Purihin po ang Lord. So kanina, nagpaalala po ako sa first service, sabi ko po doon, pagbababa, alimbawa, paano ito mangyayari? Number 1, kung kayo estudyante, huwag kang hihinto ng pag-aaral. Amen po ba? Kung kulang ka ng baon, hindi yan excuse para ikaw ay huminto. Kung ikay puro marami kang 5 sa pag-aaral mo, huwag kang mag-alala, hindi paguguho ang mundo, ulitin mo. Amen po ba? Para pasasaan ba, matutumbok at matutumbok mo din yan. At least kahit 3 nakapasa ka, hihinga-hinga lang. Di po ba? Ano pa, estudyante, huwag kang makipag-boyfriend agad. Huwag kang maniwala na walang darating na pogi. Hindi totoo yun. Ganon din naman yung lalaki, yung kabataan lalaki. Huwag kang maniwala na walang darating na Hindi po totoo yun. Makikita nyo, pag ikay nakatapos, nakapagtrabaho, gaganda ka. Amen po ba? At pag tumanda ka, may pambili ka ng ngipin na pustiso. May perak na eh. Kung wala, maganda ka lang nung kabataan. Naikwento ko na, di ba noon, nung ako'y elementary, hindi naman ako pinakamaganda, pero wag lang sana nilang marinig, at hindi naman siguro sila ko kontra, no? Yung mga ka-eskwela ko, pag nakita ko, yung SPS group, pag makita ko yung iba doon, wow, talaga naman, may nawala na ng ngipin, kung ano-ano na. Abi ako, wow naman. Bakit? Nag-aaral ako Amen. Hindi sa itinatouch ko yung sarili. Practical lang ako sa buhay. Totoong buhay ito. Amen po ba? Mag-aral kayong mabuti. Palapakan natin ng Lord. Hallelujah. At kung may crush ka, lilipas din yan. Kasi part lang ng hormones yan. Pagdating na po, wala din yan. Praise God. Ako noon, ang dami ko naging crush. 9 years old yata, may crush na ako. Pero purihin ng Lord, di po ba? Hindi ko pinansin yun. Oh, look. Wow. Talaga naman, darling. In love talaga ako sa iyo. Baka naman. Kung ikaw naman graduate na, iba naman, ay, anak, pwede ka na-graduate ka na mag-asawa. Hindi po totoo yun. Mali yun. Pag kayo nakagraduate na, mag-establish ka naman, maghanap ka ng trabaho. Amen po ba? Hindi yung sasabihin mo, mami, tinatamad akong magpasok. Sasabihin naman ng ina na sige anak, pahinga ka pa. Wow, pahinga ka pa. Wow, 7 milyon. Walang trabaho sa Pilipinas, ikaw magpapahinga ka. So, imagine mo, 6,999,999,999,999 naghahanap ng trabaho, ikaw magpapahinga. Sa tingin mo, ni 5 buliling, wala kang makuha.
Pagdating ng pangit ka na, hindi ka na makakontribute sa nation building. Hindi ka So pag ikay tapos, maghanap ka ng trabaho, look for a job. At huwag ka rin mag-asawa, agoy. Paano yung mga nai-inlove dyan? Pasensya na. Nasa akin ang mikropono. Amen po ba? Pagkakataon na to. Bakit? Kasi pag nag-asawa agad, bata pa, alam mo, estudyante o siyempre, ang probability ng babae, maraming aanakin yan, assume na prolific ang kanyang matres, di ba? So, pinakababa niya, lalo 10, 12, 16, wow! So, wala ka namang pera. So, sasama ka sa magulang mo. So, doon ka. Pag pag nagbuntis ka, liability na yun In a way, bakit? Nag-consume na yun. May consumption na. Ano na ng Pilipinas yan, ng gobyerno, bakit ka mo? Kailangan niya ng medical care, yung ina. Okay, may mga scientists na magtutuklas, ano kaya para maging malusog yung bata? Pag ipinanganak, nangangailangan ka ng ospital. Pag kailangan ng dodo, di ba? May pampadodo, kung kaya mong padodoin lahat. Paano nga kung sunod-sunod? Kulang yung mamariglan mo. So, liability. Practical. Amen po ba? If you want, paano ka makababuo ng isang nation building kung puro ang anak ng Pilipino sang makmak? Walang nagtatrabaho. Isa lang. So, sa isang saging, 10 sila, divided by 10. Amen ba? Nung araw kami, di ba, Dado, kapatid ko, yung galunggong, putol. Putol yung galunggong. Kasi, biyak pa kami doon sa galunggong. Pero purihin ng Lord, ngayon, kahit 5 kilong galunggong, pwede na akong kumain. Galunggong pa rin. Palakpakan natin si Lord. Hindi. Kaya naman ako kumakain ng galunggong kasi gusto ko na yon. Hindi dahil wala ako. Wow, di ba? Nakabili na ako na kahit na 1 toneladang galunggong. Ay, pag binili ko 1 tonelada, baka maghirap ako. Baba, no? Ano pa? Kasana ako, Jeff. Young prof, so establish a career. Amen po ba? Establish ka. And then 35, ang lalaki, walang problema. Di ba? Makakapag-anak pa. Yung babae lang medyo, pag nasa 30 plus, pwede na. Pero mag-establish ka nga ng maaga. So, ganon. So, pasensya na, yun lang totoo. So, sino yung mga kabataan dito? Walang umaamin. Alata, ayaw umamin. Totoo yun. Ako po na araw, inaikwento ko ulit. Di ba? Although narinig nyo na. Ayun, bata ako, nakikita ko, Diyos ko. Yung mga nanay nung araw, patawarin ako, taga-sapang putos ng deposit. Wala yatang pag-iihi, diretso na. Ba't ka mo? Walang pambili siguro. Tapos ang kanilang anak ay walang salawal. Mga nagbalata. Dito, pasensya na, sorry. Yung kanilang, hindi ko nasasabihin yung salita, pero di ba yung kanilang mamariglan? Pagandahin ko yung kanilang mamariglan. Hindi alam nila yung mamariglan. Hanggang bewang na. Sa haba. Yung bang ganon, hindi nila alam yung ewan na sa inyo. Hindi ko na sabi. Yung bus nila mahaba na. Ba't ka mo? Wala nang pambili ng bra. Ba't ka mo? So, totoo yun. Nakita ko yun. Tapos ako habang tinitingnan ko sila, yung mga nagmamarites pag umaga. Diyos ko, sabi ko, ayokong tumandang ganito. Mag-aaral ako. Totoo yun. Naisip, mag-aaral ako. Tapos tanim ka ng tanim. Wala ka namang ulam. Sabi ko, mag-aaral ako. So, alam mo yung college ko, tama, study no pay letter. Nag-aaral nga, study no pay letter. PCRS pa. Course doon mga walang pera. Pero di bali na, okay na yan. At least makatapos. So, 10 taong pang binayaran yun. Tapos yung aking master at saka doctorate degree, scholarship yun, para libre din. Purihin ng Lord, amen po ba? Sasabihin ko ba ulit yung aking kagandahan? No need to explain, di ba? O bakit? So, paano ka makakapagtayo ng isang bansa kung hindi ka maayos? Sana, huwag niyo akong itakwil. Amen po ba? Palapakan natin ng Lord. Hallelujah. Totoo lang yun. So, number 3, maging responsable, diligent and excellent execution. Alright? Although, inano ko nga kanina dito, diligent means diligent execution, excellent execution. Ganun ang kasi baka sabihin niya, uy, mali yata ang grammar. Ginastify ko na to kasi si pastor ng aking editor eh. Although, nireplace na siya ng AI, di ba? So, hindi yan diligent. Tapos
ibig sabihin, diligent execution, excellent execution. So it is not enough to dream or plan. We must act diligently and excellently. Sabi ko po, hindi pa sundot-sundot o pasumpong-sumpong at parabarabay. Walang mararati ang mga taong gawang ningas gugon. Nothing great is built without diligence. So hindi mo kailangan actually maging super talino. Kailangan mo lang maging matyaga. Matutumbok at matutumbok mo din yan. Then excellence in everyday tasks and faithfulness in small things is how transformation begins. Be the best employee. Kung empleyado ka, be the best employee. The most responsible citizen. The most reliable friend. Refuse mediocrity. Be a builder, not a bystander. Contribute. Be productive. Be an asset and not a liability. So, in all areas, sa pamilya, sa opisina, pagbutihin mo. Bear in mind that it's not only the government who has the responsibility for you. Kasi madali tayo magturo. Yung gobyerno, bla 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 bla. Eh ikaw, ano bang ginagawa mo, kuya, ate? But also, you have responsibility in building a prosperous and righteous nation. God counts the contribution of His people. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Bakit tayo po ang inaasahan ng ating Panginoon sa pagtatayo ng isang masagana at makadiyos na bansa? Number 4 is commitment to righteousness. God's people must be courageously and consistently upholds God's standard in every sphere: family, business, education, and especially governance. Letter A. Righteous laws arise from righteous voices. So, we must speak the truth in love. Amen po? Promote policies that honor God and uplift the weak. Participate. Sa Proverbs 14 verse 34, sabi pong ganon, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Si Edmund Burke, napakaganda po na kanyang sinabi, for evil to triumph is for good men to do nothing. We must be that voice. Amen po ba? Dapat tayo, uncompromising, humble, but full of truth. So nilalabanan natin dapat, halimbawa sa Pilipinas, yung mga unbiblical bills, nilalabanan po natin yon. Huwag tayong busy-busy lang sa TikTok, sa FB, etc. Kung ano-ano mga drama sa TV, na kung ano-ano na dati, ganito, buntis ka, dalaga ka, malaon, hindi pa tapos yung kwan. So busy-busy ka doon. Pero wala kang pakialam sa ng bansa, sa mga batas ng bansa. So pag nagka-problema, sisisihin mo gobyerno, tanong, nag-participate ka ba? Amen po ba? So, halimbawa, divorce bill, same-sex marriage, hindi po yan kalooban ng Panginoon. Dapat nag-iingay po tayo. Amen po? And then selection of right candidates for public office. Dapat nagsiselect tayo, hindi yung mabayaran tayo, bigyan natin ng dignidad ang bansa po natin. Let us vote wisely. Darating na yun, I think May 12, ano? At hindi naman lahat, may mga kandidato, naglilibot-libot na at nagbibigay ng suhol. Huwag po nating isuko ang prinsipyo ng Diyos. Amen po ba? Sa konting bagay. Pray for God-fearing officials and leaders both in the public and private offices because actually, I believe, ang corruption hindi lang nasa public. Kaya lang siya nakikita kasi nai-enhance, naipopromote, naipapakita dahil public eh. Pero maging sa private, meron. Amen po ba? Kasi ang puso ng tao masama. So dapat nilalabanan po natin yan. Amen po? Palapakan po natin ang Lord. Invoke God's power to manifest in these areas and participate. Napakaganda po ang sabi ng Daniel chapter 2 verse 21 nung minsang na naginip yung hari at ito ang sinabi ni Daniel sa kanya. For he changed times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. So let us invoke na yung tamang ang maluklok. Ako po'y nabibless dun sa Singapore kasi recently nabasa ko na isang key officials, prime minister ba yun or something, na-elect sa Singapore. At siya ay, sinelect siya nung party among the best. Among the best. Nako, sa atin, Diyos ko, naku naman, naman tayo. Tapos, katulad sinabi ni Pastor, huwag tayong basta lang sa entertainment. Amen po ba? Dahil nag-entertain, sumayaw, kumanta, yun ang iboboto mo. Tapos pupunta sa Senado, walang alam. May kandidato nga sinasabi, ay, hindi, bakit ko pa kailangan ng batas? Nung tinanong siya, marami ng batas.
And tanong, anong gagawin nga dyan sa Senado? Marami lang batas. Meron pang isa, sabi niya, tinanong, ano po bang, batas ang bibigay po ninyo? Na sabi niya, napakaganda ng iyong yan, di ba? Napakaganda ng iyong sinabi, talagang makatulong tayo sa mahirap. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Wow, talaga naman. Vote Lilian Garcia for Senator, pwede na. Meron na akong batas. Just a joke. Ang ibig sabihin, gano'n na lang ba? Di ba? So, tapos, hindi po kayo po yung kayo po kasi yung kandidato. Ano nga pong batas? Yun na nga, ano sa tingin mo? Wow, talaga naman, nalaglag yung bangs ko. Talaga nun, nakakalaglag bangs. Lumungay-ngay ang aking beauty sa kanyang sinabi. So, hindi pa niya alam. Minsan, tinanong pa, saka ako nasasagutin yan. Sabi niya, paghando na ako. So, ganun ba? So, bakit sila kumakandidato? Lumalakas ang loob kasi alam nila madaling maano ang Pilipino Bigyan natin ng dignidad ng bansa natin. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Mamili tayo ng God-fearing, matalino, may alam, matino. Letter B, establish righteous governance in our families to build godly homes where every member fulfills their sacred calling. So righteous governance starts in the family. Turuan natin ang ating membro ng pamilya na maging mabuhay ng tama. Kung ikay ama, dapat ikaw ang mag-i-institute ng godly principles sa hindi ikaw nangunguna sa paglalasing, paglalakwatsa, etc. Take note, very crucial ang role ng lalaki sa bahay. 3 ang kanyang role. Number 1, as a king. Number 2, as a priest. Number 3, as a prophet. Ano to? As king, you must govern your family in behalf of God. As priest, you must intercede your family before God. Hindi lang yung asawa mong bae. Amen po? And as a prophet, you must be the voice of God in your family. Amen po, mga kalalakihan, mga ama. Amen. Palapakan natin ng Lord. Hallelujah. And then, kung kayo naman ay ina, asawa, helpmeet ka ng iyong husband, tulong kayo. Amen po. And then kayo mga children, honor your father and your mother. Ipakita mo ang honor mo bilang kabataan. Hindi ibig sabihin na kabataan ka, hindi ka pwede magbigay ng honor sa Diyos at sa pamilya mo. So establish a godly home. Amen po ba? Where love, understanding, and then the word of God must be there. In Ephesians 3 verses 14 to 15, ano po ang kasagraduhan ng pamilya? Sabi pong ganun, for this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. So ang pamilya pala dito sa lupa, mayroong divine order. Amen po ba? May divine origins. Saan nagagaling? Sa Diyos. So kung babaguhin ng Panginoon ang bansa, kasama doon ng mga pamilya at tayo po ang gagamitin ng Panginoon doon. Amen? Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah! Letter C is be consistent. Do not compromise. Don't dance with the enemy. Pag ikay nabuhay na Kristiyano, kailangan consistent ka doon. Amen po ba? Don't dance with the enemy. Huwag kang lalapit sa kasamaan. Anything na mako-compromise ang pananampalataya mo, hihiwalay ka na doon. Kung ano ang kahinaan mo, iniiwasan mo yon. Example, kung mahina ka sa paglalasing, huwag kang laging tumabi sa mga Ginebra San Miguel, di ba? Ano pa, yung mga Red Horse. Ano pa yung isa, yung San Miguel Mega nun, di ba? Yung San Miguel yung Ginebra San Miguel. Pero, Gin, yun. Hinihiwalayan mo. Kung mahina ka sa babae, huwag kang makibarkada sa mga girls. Kung ikaw naman mahina sa lalaki, huwag kang makibarkada sa mga boys. Ba't ka mo? Kukutitap nga ang mata mo doon. Amen po. Kung meron mga transaction na hindi okay, mahina ka sa pera, mag-iwas ka sa mga transaction. In other words, may practical application kasi nga intentional. Consistency is the key. Amen po. Do not compromise, don't dance with the enemy. So sa May 12, bababain natin, we will cast our vote. Huwag po natin ipagbili ang boto natin. Amen po ba? So sa botohan naman ito, bigyan naman natin ang dangal, ang ating mga sarili at tumayo tayo sa katuwiran ng Diyos upang sa matuwa at pagpalain po ang ating bansa. Palampakan po natin ang ating Lord. Hallelujah! So balikan ko lang yung sa family na sa family. Mahalaga ang role din dito kung paano natin tuturuan yung ating mga anak sa right voting. Hindi yung doon tayo nakapila kung saan merong
pamimigay na alam mo naman yung ipapamigay ay SUSOL, di ba? Pangit yun. Hindi po yun maganda. Purihin po ang ating Panginoon. At tayo po sa habag ng Panginoon ay tinuruan po tayo ng ating brother Eddie Villanueva. And without bragging myself, sa opisina po na ikwento ko na rin ito, ay sa amin po, bidding, isa yan sa mga attractive sa corruption, di po ba, sa bidding. May rules na RA 9184. Alam po ninyo, sa opisina, walang pumupuntang bidder sa akin o supplier. Kami kasi doon, procure lang kami ng procure. Yung aming bidding committee, bid lang sila ng bid. Walang ganyan. Walang 10% or X%. Ako, ang nakikita ko, voucher lang na babayaran. And we see to it na tama ang kanilang i-deliver. Amen po ba? Bakit kailangang maging ilaw ka sa sanlibutan ito to institute righteous governance? Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. So be consistent. Do not compromise. Do not dance with the enemy. So maglagay po tayo ng tamang mga paano kung mali? Sa atin po kasi kultura yan eh. Kultura yung binabago mo eh. So bilang kultura, hindi yan basta-basta na isang araw. Minsan it takes years, depende sa iyong consistency. Alam ba, consistent ka ngayon, tapos nag-compromise, babalik ka na naman sa number 1. Pero pag ikaw yung as a nation, magsimula sa atin, ma-share yan, unti-unti, mababago yung bansa natin. Amen po ba? So talagang consistency. Doon sa Bible, sa Judges, sa Book of Judges, sa panahon ng mga hukom, yun ang panahon na isa sa pinaka-lowest moment, nakakahiyang panahon ng mga Israelita. Bakit? Dahil wala silang hari, ang mga tao, wala silang righteous leader. And the people, sabi sa Book of Judges, they do what is right on their eyes. At alam po ba ninyo, dumating sa buhay ng mga Israelita, mismo, yung kanilang anak, iniluto nila sa hirap ng buhay. Caesar yan, hindi ba yan mga anak ng Lord? Oo. Kaso naging disobedient sila. Hindi sila nagpatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon. So dumaan sila sa judgment. Ganon ang mangyayari sa isang bansa na rebellious ating Lord. Because sin has always corresponding consequence. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. So let us establish a righteous governance. Ang sabi ko nga po, sa aking pagtatapos, God is not indifferent to the state of our nation. He is ready to act, but through us. History has shown that when people rise up in righteousness, humility, and action, nation changes. Nation change. Kapag ang mga anak ng Diyos ay tumayo with humility, sa katwiran, sa kanilang mga gawa, nababago ang kanilang bansa. At katulad nung nabanggit ko kanina, dun sa Judges, it describes a period of chaos and moral decline of Israel as a nation. There was no central leadership and people acted according to their own desires rather than God's law. So ito po yung aking tanong. In our time, will we be the salt that preserves, the light that guides, the voice that speaks, the worker who builds? Sa atin po dapat magsimula ang genuine transformation ng ating bansa. Amen po. Sa atin magsisimula ang pagbabago po ng bansa po natin. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. At ang susi po doon ay buong pusong paglapit sa Kanya. Kaya napakaganda po talaga yung paalala ng Panginoon. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. And I will forgive their sin and I will heal their land. Take note mga kapatid, yung produkto, kailan makikinig? Didinig ang Panginoon, may kondisyon. Anong sabi? Magpakumbaba? Manalangin, hanapin siya, at magsisi sa kanilang kasalanan. Take your place in God's nation building plan.
pray with purpose, live with purity, work with excellence, speak in boldness, train with diligence. The transformation of our nation starts with you. Let us rise not just as citizens of an earthly nation, but as ambassadors of heavenly kingdom. Bilang patutuo lang po, kanina naikwento ko din ito, bilang government employee at napagkatiwalaan ng mga critical na posisyon sa ating pong gobyerno. Part nun yung pagpunta mo sa ibang bansa, pagre-represent sa Philippines, halimbawa sa APEC, sa United Nations, etc., mga official conferences, etc., mga projects, gayon din sa ministry. And for God's glory, I already visited 20 nations sa buong mundo. Italy, London, New Zealand, Australia, Canada, hanggang marami na, hindi ko naman Japan, pati nga sa PNG, yung sa PNG yung ginagawa doon, Jeff, nagka-cannibal, yung may ganoon, nakarating po yun. At huli nga ay yung Geneva. And whenever na ako yung iba pa doon, yung mga developed na bansa na yung ilang beses, hindi lang paminsan-minsan, pabalik. US, nakita ko po yung palasyo sa White House, nakita ko yan. Ang Buckingham Palace, nakita ko. Ang pangalan nito, yung Basilica, yung Vatican. Mga important places dito sa buong mundo. Kensington Palace, bla bla bla. At Japan, napakaganda rin ng Japan. Napakaayos. Talagang malinis, maayos. Ang tao idisiplinado. Ano po ang pumapasok sa isip ko na gusto kong i-share? Bilang mga Pilipino, bigyan po natin ng dangal ang bansa po natin. Amen po ba? Laliman natin at taasan po natin po tayong mag-isip. Mag-isip po tayo ng malalim at saka mataas. Tumingin po tayo ng hindi makitid lang, yung sarili mo lang gusto. Tumingin po tayo sa paligid. At lagi nating, ano ba yung maiko-contribute ko sa bansa ko? Amen po ba? Hindi ko minamaliit yung mga hindi na nakatapos. Kasi ako, mother ko, grade 4. Si tatang ay high school. Pero ang naalala ko noon, ang sinasabi ng aming mga magulang, magtapos kayo. Yung hindi namin nagawa, gawin ninyo. Mapaunlad nyo ang buhay ninyo. Kasi paano ka nga makakakontribute kung wala kang alam? Alang naman dala mo, palad, di ba? Palad, dila. So meron kang i-contribute. Kung ikay nanay o magulang na hindi nakatapos, matanda ka na, although ang pag-aaral kasi wala namang it's a continuing effort, capacity building, ay maituro natin ng tama naman yun sa mga anak natin. Amen po ba? Ganon din naman ng mga anak. Kung ito ang kalagayan nyo, mag-isip ka din, ganito na lang ako. No, mag-isip ka. Baguhin mo, kasi ikaw mismo yung ang talagang mag-e-effort. Natutuwa ako, may mga nagtatapos, 60 plus, naglolo, etc. Turuan yung maging responsable ang inyong mga anak for God's glory. Ako naalala namin ni Pastor yung mga anak namin, nung sila nakapagtapos, hinayaan namin sila sa pag-aaral, maging self-reliant sila. Hindi yung parang kinakadel, na parang laging baby, prinsesa, prinsipe. Although walang prinsesa, puro prinsipe. Then, tinuruan namin maging maging resilient. Si DJ nung sabi namin sa kanya, anak, basta inilagay ka namin dyan, bahala ka na. Go. Pero handyan naman ng family. Noong sila nakatapos, sabi namin sa tatlo naming anak, kay Tim at kay DJ, natatandaan ko, nabanggit nga minsan ni Tim, I give you, anak, 2 months. 2 months. Dito ka sa bahay. Lahat. Pero in 2 months time, you have to work. Kailangan may trabaho ka. Amen po ba? Bakit? Kasama yun eh. Amen po ba? So tayo. Ako po'y napupunta sa ibang bansa nga. Dito ang huli sa Geneva. Napakagandang lugar. At ako'y naaawa sa bansang Pilipinas. Sa totoo lang, nakakaawa ang bansang Pilipinas. Pag napunta kayo sa ibang bansa, doon nga sa Geneva, doon sa kanilang tram, sakay ka lang ng sakay doon. Walang ticket, basahan doon ka sa tram station. Pag dumating, naka-oras naman yun. Di katulad dito na, palate-late, bubukas yan, sakay ka na.
O sa ano kang station, o bumaba ka. Walang pakialam sa'yo ang driver, basta sumakay kayo hanggat gusto ninyo. Mayaman. Amen po ba? Nung una kong punta sa Australia, nung kumain kami ng sa Jollibee ba, Jollibee, McDonald's or something, gangga palang gana yung kanilang yung kanilang french fries, ay wow, talaga naman. Sa atin nakalungay-ngay, paliitan. So, paano ba yan, kuya? So, I think, meron tayong gagawin. Amen po ba? At meron pang pag-asa. Amen po ba? Because ang Panginoon nakaupo pa rin sa trono. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Pwede po bang palakpakan po natin ang Lord? Hallelujah! I hope tayo po ay kahit paano ay napulot po sa message po nating ito. So it's time sa ating mga buhay na magbago po tayo. Tayo po ang inaasahan ng Lord. Awitin nga po natin, pasimulan natin doon sa pasimula ng kanta. Hallelujah. And let's sing from our hearts para people will humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Isuko po natin ang ating mga buhay sa Diyos upang dinggin niya ang ating mga dalangin. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pakibaba muna po natin ang ating mga kamay. Palapakan natin ang Panginoon sa napaka-relevant, timely, and very practical message po na na-share sa atin ng aking very spiritual and practical wife. Yun ang naging training ni Sister Lilia. Nakita po niya kasi ang hirap sa buhay. Kanya pong mga magulang, mga farmers, sila tatang, naabutan na nila ang gyera na hindi na nakatapos ng pag-aaral. So, pero magugulat ka, maprinsipyo ang mga magulang. Si tatang kasi, ginagalang na tao doon po sa Sapang Putik, San Ildefonso, Bulacan. So, yun ang tinuro niya sa kanyang mga anak. Lahat po ng kanilang mga anak napagtapos sa pag-aaral. Yung isang kapatid ni Zelian dito, si Brother Dado, isang inhinyero sa GIL San Rafael naman siya. One of the leaders there. So, having said that, the message title is, Your Will Be Done. Kalooban po ng Diyos, mabago ang bansa. Can we say an amen? Kalooban ng Diyos, mabago ang tao. Huwag natin pagdudahan yun. Ang sabi ng Psalm 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord. Meaning, it is the will of God for the Philippines to be blessed. Pag tinignan mong bansa ngayon, parang hindi blessed, baon tayo sa utang. Ang ating utang umaabot na ng 16 trillion pesos. Mga bankers dito, alam niyo yan kasi oriented kayo. Yung apo ng apo natin may mga utang na.
Bakit? Because of poor governance. That is why we have to pray for good leaders. Matalino ang Pilipino, bigyan mo lang ng break yan. At kailangan matutong bumoto at mamili ng leader ang mga Pilipino. From the national level to the local level. Hindi loyalist ako dito eh. Pinapaunay pa yung pagka-loyalist kaysa sa tamang pag-iisip. Tapos minsan ang mga choices, parehong hindi makakatulong. So let's really pray. For me, pagka nagpipray ako, parang merong spirit of witchcraft na lumalambong sa isip ng mga Pilipino. Ang daling, sorry for my word, sa English ay gullible. Pag sinabing gullible, pangit lang sa Tagalog, pero it's the same. Madaling utuin. Madaling bolahin. Let's pray mag-lift yung spirit of witchcraft na ito na lumalambong sa isip ng marami nating kababayan. Para na sa ganon, makapag-isip ng tama. Teka nga, tamang isa lang ito. Pero itong isa na to, itulong ko nga maging boses ng katuwiran ito. Maging boses ng tama. Kung dumami yung ganong mag-isip, hindi na pwedeng lolokohin at bobolahin ang sambayan ng Pilipino. Palakpakan po natin sa dalang Panginoon. National level, local level, at tulad ng nasabi ko kanina, give the young people a chance for a better Philippines. And I just believe, kasi ngayon, pinakamalaking botante ang mga kabataan. I pray ng mga kabataan natin ay talagang sila ang mag-swing vote na tama na. We are not judgmental, but we will do what is right. Kung nag-fail ang aming mga matatanda, without us blaming them, we will do the right thing. Balikan ko ang tema. Ang ganda eh. Christ's righteousness is the answer, redeeming our nation. Pagkatapos sa Psalm 33 verse 12, balikan po natin uli. Blessed is the nation whose God is the Lord. So, kalooban ng Diyos mapagpala ang bansa, pero para ang bansa ay maging mapagpala, kailangan kilanlin ng Diyos. Tamang mahalin ang bayan, pero hindi pwedeng bayan-bayan lang, sarili lang. Kilanlin mo muna ang Diyos para ang tao magkaroon ng takot sa Panginoon. Paano magiging blessed ang nation natin kung itutulak mga anti-God bills? Mga bills na magagalit ang Diyos. SOGI bill, absolute divorce bill. Tapos yung i-hypersexualize ang mga kabataan. Anong i-raise up na next generation? Mga immoral, walang dangal sa sarili, no feeling of shame, no honor, no dignity. I'm sorry to say, ako is 57 years old na rin. Pero kapareho nyo, nangangarap ako ng better Philippines. Like my wife and many brethren here, you can testify. Pag nagpunta kayo sa ibang bansa, iwang-iwan na ang Pilipinas. Baka abutan pa tayo ng Bangladesh. Huwag nawa. Ang Taiwan dati, una pa tayo sa kanila. Ang Singapore. Pagkatapos tinaguri ang the only Christian country in the Far East. Pagkatapos mga Muslim countries yung nakapalibot sa atin, Malaysia, Indonesia, pero mas maunlad na sila. Ang Vietnam ngayon na dating kulelat, naunahan na tayo ng Vietnam. Let's really pray, magka-break ang Pilipinas. Purihin ang Panginoon. Amen. So, nawang isipin, hindi lang yung puro TikTok na sarili kong saya. The goal in life is not just personal happiness, but godliness. Okay? Hindi lang yung pagpapalugod sa sarili, kundi pagpapalugod sa Diyos. At kapag raw po ang Diyos ang siyang naging Panginoon, kinilala siya, ang kanyang mga matutuwid na tuntunin, mapapagpala ang bansa, mababasag ang sumpa. At pagkatapos darami ang investor, hindi. Paano darami ang investor kung bago ka tanggapin dito, nasan yung sa akin? Masyushu away ang mga investor. Pag walang investor, walang trabaho. Pag walang trabaho, walang kakainin. So, ang resulta, puro ayuda. Nagiging dependent. Hindi, i-empower ang Pilipino. Matalino ang Pilipino. May pag-asa pa rin ang bansa natin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah!
Huwag nang maranasan ng next generation yung hirap ng naranasan ng current generation. That's the idea. Pero kanina habang nagpapaliwanag si Sister Lilian, it's both theological and practical, kung napansin nyo. Backed up by statistics. Hindi mo pwedeng pasibuliin yan. Ang mundong ito talagang papadeteriorate ng papadeteriorate. And the Bible says, one day there will be a new heaven and a new earth. And only those na maranasan po ang new creation experience, sila ang magiging parte ng new heaven and new earth. Sabi ng Bible, darating pa yung panahon, ang mundong ito uninhabitable. Ngayon lang, daing na daing tayo sa init. Grabe. Madalas mag-cancel sa mga paaralan ngayon dahil hindi nila matagalan ng init. Masusuffocate ang tao. Ngayon pa lang, umaangal na ang tao. Paano pa kayo? Papatindi ng papatindi yan. Pero may mas matindi dyan, ang impyerno. Pag ang tao hindi niya hinanda ang buhay niya, nabuhay siya sa, instead of righteousness, nabuhay siya sa wickedness, immorality, kalaswaan, walang pakialam, basta ligaya lang ng laman ang iniisip, mapapahamak po ang tao pagka ganoon. So, na-personalize kanina yung message. Ang tunay na pagbabago, gusto nating mabagong bansa, yes, that's good. But real change starts in you, it starts in me. Very practical. Oo nga naman. Paano ka magiging asset kung kabataan ka? Paano ka magiging asset ng lipunan? Ang aga mong nag-asawa, tapos ang dami mong anak, tapos nakadepende ka sa magulang mo. Hindi ka asset. Liability ka. So let's teach our children to have honor, to have dignity. Believe ako sa mga kabataang nagsasabi ng ganito. Nakita ko ang hirap ng magulang ko, ni nanay, ni tatay. Magtatapos ako ng pag-aaral. Aahon kami sa hirap sa tulong ng aming Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! And for parents, kung di man nakatapos, don't condemn yourself. At least we know these things. It's not too late. Let's teach the next generation to be responsible. Huwag ubusin ang oras sa puro TikTok at social media. Be responsible. So, ang application na nakita kong isa ito, mag-start ang righteousness by accepting Jesus as your Lord and Savior. So, maliligtas ka, mababago ka. So, it's not enough just to look good. You have to be good. Magkaiba. There's something more important than just your outward looks. It's not just about having good looks. It's about having a good heart. So real change starts in the heart. Mula sa puso. Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. So unless a person receives Jesus as Lord and Savior, paghahariin niya yung sariling gusto lang niya. My will be done. Sa halip na yung mensahe, your will be done. Para mangyaring your will be done, na mabubuting lahat ng kalooban ng Diyos, ipasakop natin ang kalooban po natin sa ating Panginoon. One application is this. If you're now a Christian, don't just have a to-do list. You also need to have a stop-doing list. What will I do so that I could be an asset to my family? Hindi ako pabigat sa pamilya ko, hindi ako pabigat sa aking society, kundi asset ako. I add value. At ano yung mga titigilan ko na ginagawa that are not righteousness, na nagdi-devalue sa akin, they don't add value to my life. Isama niyo po dito yung, I hope wala na dito, delivered na tayo, yung pagsusugal. May mga nauso ngayong online. Isa sa number 1 gambling country daw tayo ngayon. Paano unlad ng Pilipinas? Merong nauso daw, hindi ko man yung scatter, whatever it is. Uubusin lang yung time mo, pagkatapos nasisira pa yung value system mo, pagkatapos pakonti-konting taya daw yata, naikukwento lang. Pagkatapos mayami hindi nakasya doon, libo-libo na. Hanggang sa ano na siya. Hindi lang daw mga kalalakihan, pati mga kababaihan. So anong mangyayari sa bansa? Bansa ng manunugal? Huwag nawa. So have a start doing list, have a stop doing list, and we cannot do it by our own strength. We need Jesus to overcome. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, we have to make certain realizations in life. Hindi yung puro pa-enjoy lang at nasasayang yung panahon. Walang plano, walang goal.
So there are people, listen carefully now, naka-online tayo, there are people you've got to think that you've got to stop seeing. Because every time you see those people, when you are with those people, they don't bring out the best in you. They bring out the worst in you. Sumama ka dun sa mga taong they will bring out the best in you. Hindi hihilahin ka sa kasamaan. So you should not be judgmental. Pray for those people, but you've got to severe yourself if there are people na hinahatak ka sa alam mong hindi magandang pupuntahan. There are places that we've got to stop going to because every time you go to those places, something bad happens. Maglista ka. Stop doing list. Stop doing list. There are activities that you've got to stop doing because every time you do those things, they pull you down. They make you unproductive. Isama ko na dito ang sobrang addiction sa social media. You've got to learn how to discipline. Have some time for that. But not all through the day. Naaaliw ka lang, pero mababaw ang iyong kapasidad mag-isip. Last Friday, Holy Spirit led me to say this. You've got to learn how to pause long enough so that you will be able to think deeply enough. Pause long enough so that you will be able to think deeply enough. Yung iba mababaw mag-isip. Ay, masaya ako dito. Ubos ang oras. Unproductive. Pause for a while. And then you can begin to think of your goals sa tulong ng Diyos. Okay? So, merong isang bata nagsabi, how can I overcome distraction? I'm very distracted. Ang sabi ng isang nagturo, simple lang. You've got to clarify your goals. Okay? God-honoring goals. Kasi pag may goals ka, babasagin mo yan into sub-goals, into activities. So kung na-deviate ka, may goal ka, makakabalik ka agad so that you can still hit your goals by the grace of God. Yung mga tang walang magawa, wala ka kasing goal. Mangarap po tayo para sa ating mga pamilya. Mangarap tayo sa ating mga propesyon. Hallelujah! Mangarap tayo sa ating pananalapi, sa tulong ng Diyos, uunlad pa rin ang buhay mo. Purihin ang Panginoon. So we need Jesus. Lift your hands to the Lord, please. In that way, we can say that we are contributing to sensible nation building. Huwag lang natin sisihin ang gobyerno. Magsimula sa atin ito at makikita po natin mababago ang bansa natin. Habang tayo nakayukot, nakapikit, nakatas ang ating mga kamay, maging kayo po na nasa overflow spaces, and those joining us via live stream, you see, we have a God of many chances. Katulad ng inawit kanina, magpakumbaba lang tayo sa Lord. From time to time, we miss things. But let's come to Jesus. He will strengthen you. He will help you. Surrender your life and your will to Jesus. And say to Him, Lord, this area is my weakness. I surrender it to you, Lord. I need you in my life. Makikita mo, palalayain ka ng Diyos, palalakasin ka ng Panginoon, iinog ang istorya ng iyong buhay. To redeem the nation, it starts in you, it starts in me, and then we can see that our nation will also be redeemed. Sumunod nawa sa prayer ang mga nagsasabing, nais kong mabago ang istorya ng buhay ko. Yung magandang istorya na kalooban ng Panginoon. Sa mga kabataan, hindi puro damdamin, sapagkat ang pag-ibig nag-iisip din. May tamang panahon, may karunungan. You've got to be responsible with your emotions. Surrender them to the Lord. It's normal as human beings, but you've got to learn how to live responsibly by the grace of God. Habang nakatas po ang ating mga kamay, maawain ng Diyos natin. Tayong lahat nagkukulang from time to time. But when we come to the Lord, He will strengthen you. He will help you. He will change your life. Just make Jesus your Lord and Savior. And on the cross of Calvary, while Jesus was hanging there, the Lord, our Heavenly Father, sees your sin in Jesus. If you receive Jesus in your heart, the Father looks at you, He will see the righteousness of His Son in your life. Would you make Jesus your Lord and Savior? Reaffirm your faith to Him. Sabihin nating lahat, Lord Jesus Christ, maraming salamat po. Kayo po na walang kasalanan ay naging kasalanan. Kinuha mo ang aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo.
ito'y iyong pinagdusahan upang ako at kami na makasalanan ay maging katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Oh, I open my heart, Lord. Search my heart. Any unrighteousness, any sin, anumang karumihan na nakikita mo sa aking puso at sa aking mga gawa, sinadya man o hindi, patawad, Panginoon. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. And I declare, be the Lord over my life. Be the Lord over my family. Be the Lord of my nation. Heal me, Lord. Heal our nation. I confess you are my righteousness. You are my Savior. You are my hope. In Jesus' name, amen. Let me just be the one to pray. Maraming salamat po sa makapangyarihang mensahe na aming narinig, Panginoon. Ng tanging pag-asa namin in this deteriorating world is to put our faith in Jesus. You told us in your word in the Bible that we should not put our hope in this world that is very temporary. We put our hope in Jesus. And while we are trusting you, we will be a difference maker. Habang kami naglalakbay sa mundong ito, unahin ka namin at ang iyong katuwiran, Panginoon, at sinabi mo lahat ng aming pangangailangan, idaragdag mo lang sa amin in Matthew 6:33. Habang nagpapasakop kami sa iyo, lalo mong pinagpapala ang aming mga buhay. Binabasag mo ang mga sumpa sa pangalan ni Jesus. While I am praying, lift your needs to the Lord, mga kapatid. Ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Kaya niyang basagin ang sumpa sa iyong buhay, sa iyong pananalapi, sa iyong pangangatawan, sa iyong pamilya, sa pangalan ni Jesus. That is the reason why Jesus died on the cross of Calvary. And even as we partake of the Holy Communion today, you will reinforce your faith. Jesus died for you so that you can have eternal life, so that your life can be changed and be blessed by God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! And Lord, even as we pray for the Holy Communion, as we partake for the Holy Communion, sa sandaling dumaiti ang mga elemento sa aming bibig, kumilos ka, Panginoon, ng makapangyarihan. Sino mang may mga bit-bit na iba't ibang suliranin, we offer them at your altar. We thank you for your miraculous touch. We honor you and we praise you. In Jesus' mighty name this we pray. Amen and amen. Give the Lord a mighty hand of praise. Habang dinidistribute ang mga elements po, let's sing the same song. Lord, heal our land. Father, heal our land. Before your God, we join fellow believers in Christ this Sunday in celebrating the Holy Communion. Oh, in the name of Jesus. I will hear from heaven. I will hear from heaven. Thank you, Lord Jesus. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Praise you, Lord. Heal
as we pray for this coming election, we pray that you would bless, Lord, good candidates. Oh, in the name of Jesus. Forgive our sins and heal our broken land. Itas po natin ang mga tinapay na simbolo po ng katawan ng ating Panginoong Yesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. So you can take it from the small plastics. Nakatas po ang mga elemento. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong kainin ng may pasasalamat at paggalang sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Itaas din po natin ang mga saro, the fruit of the vine. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Atin pong inumin. Salamat po aming Diyos. We claim the blessings of Calvary. We thank you, Lord God. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat sa presensya ng Panginoon with joy. Activate your faith. Kung dumating ka dito, mayroong kang sakit, karamdaman, by faith tanggapin mo at angkinin ang miraculous healing touch of Jesus, because by the stripes of Jesus, the Bible says, we are healed. Binayaran niya ang ating sakit at karamdaman. Binayaran niya at pinagdusahan ang ating kahirapan upang tayo managana. The divine exchange to take place in your heart. Everybody say with me our declaration of faith. Sabihin natin lahat with faith, Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. Maraming salamat sa magitan ng iyong sakripisyo. Sa pamagitan ng iyong Dahil sa iyong pag-ibig. Dahil sa iyong pag-ibig. Hindi man ako karapat-dapat. Hindi man ako karapat-dapat. Iniligtas mo ko, Panginoon. Iniligtas mo ko, Panginoon. Upang ako'y huwag mapahamak. Upang ako'y huwag mapahamak. Upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang ako'y magkaroon ng Through buhay your na walang sacrifice, hanggan. Through your sacrifice, I am saved. I am saved. I am forgiven. I am forgiven. I am healed. I am healed. I am delivered. I am delivered. All curses are broken. All curses are I broken. am blessed. I am blessed. The righteousness of Jesus The righteousness is of in my Jesus life now. is in my life now. And Jesus is my Lord. Jesus is my Jesus Lord. is my Savior. Jesus is my I Savior. claim the victory I claim the in victory. Jesus' name. In Jesus' If you name. believe that, give the Lord a mighty hand of praise. Hallelujah. Hallelujah. Well, come on. Yes, Lord. Lord, heal. Lord, heal our land. Healing us, healing our family, and healing our beloved country, the Philippines, and its institutions, the 8 pillars of society. Hear our cry and turn our makapanumbalik ang aming bansa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tunay kang hanapin ang mga Pilipino. Lord, heal Shabakatalabenia Sadalayaseya. Heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Forgive our sins. Forgive our sins and heal our broken land. Forgive our sins. Forgive our sins and heal our broken land. We give you praise, Lord. We give you thanks. Hallelujah. Yes, come on, let's honor the Lord this morning. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Alam po sa inyo nakadama ng pagdaloy, ng biyaya at kaawaan ng Diyos. Thank God that we have a healing God. Amen.
He can heal your life. He can heal your family. And sure enough, He can heal and redeem the nation. May pag-asa pa rin sa mga Pilipino. Purihin ang Panginoon. I will make this quick announcement before we dismiss and have your live groups. Ang ating pong Bishop Brother Eddie ay nilid ng Lord to form what we call an executive selection committee. At ito po ay headed ng ating Pastor Domeng Rivera, who is also currently the Executive Director sa Philippine Operations. So there are other members, and it so happened I was one of those appointed for that. So may mga ilang nakausap po tayo na ilang mga ini-interview ng mga senatorial candidates na sa tingin na walang perpektong kandidato, believe me. Pero at least yung mga magsasabing ilalaban nila ang kapakanan ng Pilipino. So wait for those that we interview. Kasi yung iba, dapat lahat tayo nagre-research. Pero yung iba minsan nagre-research na, pero nalilito pa rin ako. Pero ang mga to dumaan sa screening, kumbaga. So they will be released in maybe this week or so. May first batch na po. So ipag-pray natin, maganda yung pamula dun sa national level hanggang local level. Kapag dumami, yung mga matitino, aayos ang bansa natin. Purihin ang Panginoon. Lift up your hands for the final pastoral benediction. Lord, with all of the prayer petitions in this prayer request box, alam po namin may ginawa ka sa aming puso, sa aming buhay. Salamat sa napakadakilang mensahe na aming narinig. A very balanced theological and practical preaching upang kami ay maging kalahok sa sensible nation building. Hindi kami maging liability sa aming pamilya at bansa, kundi kami ay maging asset. Kami ay nagdadagdag ng value at hindi kami kasama sa mga pumipinsala sa aming bansa. And we just believe, Lord, with this prophetic theme for this month, may pag-asa ang bansang Pilipinas at darating yung panahon na hindi na kami pagtatawanan, hindi na kami magiging laughing stock of Asia as per the studies, at ito'y nagiging kahihiyan sa mga Pilipino. Babasagin mo, O Diyos, ang kahihiyang ito, at ang Pilipino ay yung pagpapalain, Panginoon. We pray, Lord, for all the Filipino families, ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga anak, patuloy na mabuo ang mga pamilya, magkaroon ng pagmamahalan, pagpapatawaran, pagtutulungan. Ang aming mga ahensya ng pamahalaan ay gagabayan mo. Ang aming mga nanunungkulan ay maghari ang banal na pagkatakot sa iyo at huwag ang sariling interes ang kanilang pinananaig. We pray that you would give good discernment to the voting public whom to vote in public office. At nang sa ganon, magkaroon ng tsansa ang bansa namin sa good governance. Mga kandidato na pro-God, pro-country, pro-Filipino, pro-family, and pro-good governance, so that our nation will truly be a blessed nation whose God is the Lord. We thank you because we believe that it will come to pass. Thank you for our Sibak party list, Lord. We are claiming for 3 seats by faith for this election. At salamat po ng marami sa pagtutulong-tulong ng mga mabubuting mambabatas, leaders sa aming bansa. Ang aming bansa'y maiaangat mula sa kumunoy ng kahirapan. Salamat po ng marami. Your hands are lifted before the presence of the Lord. The Lord bless you and keep you, cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all now and forever. All will say, Amen and Amen. Magandang umaga po. God bless you. To God be the glory. And see you next week. God bless.